Breaking news mga ka-Duterte Sulid. Nako, mainit na balita ito. Nagkaroon ng tensyon sa loob ng Senado. Andyan ngayon si John Vic Remulla kasama ang taga-CIDG. Nagkaharap sila ngayon si Senator Jinggoy Estrada at ito si Senator Rodante Marcoleta at kasama nila si SP na si Cayetano. Panoorin natin itong mga idol kung ano itong nangyayari sa loob ng Senado. Sa mga base sa mga lumalabas na balita nitong araw na to mga idol, kitang-kita naman natin nandyan si John Vic Remulla, karap niya si Senator Alan Cayetano. Kasama ang mga taga-CIDG. Ngayon, itong araw na to nagkaroon ng tensyon. Konektado ito sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Kitang-kita naman natin na nandyan si Senator Jinggoy Estrada sa harap nila. Ngayon, posibleng ito ay bahagi ng proseso sa warrant of arrest sa patungkol kay Senator Jinggoy itong flood control. Ngayon, sa kasong plunder at graft na isinampa ng Sandigan Bayan, merong dalawang opsyon si Senator Jinggoy mga idol. Either voluntary siyang sumuko o mag-surrender or aarestuhin siya ng mga otoridad. Ako po, hindi to magandang balita sa atin mga idol kasi alam naman natin na malapit na itong impeachment trial ni Inday Sara. Ngayon, alam naman natin kanina ay nagkaroon ng pahayag o itong nagbigay ng press con ito si Senator Jinggoy na talagang lilinisin ang kanyang pangalan at meron siyang ebidensya na kanyang ipapakita, impormasyon. Ngayon, panoorin natin to kasi balita ay dito sa mga video na nakikita natin ngayon, parang voluntary na sumuko ito si Senator Jinggoy. Sumama siya sa kanila John Vic at saka ito sa CIDG. Ito, base sa makikita nyong video ngayon mga idol, ito ay mukhang sumurrender na talaga si Senator Jinggoy kasama sila John Vic at itong taga CIDG. Yan ay tapos na silang nagkaroon ng istorya kanina. Kaninang araw, ito lang to mga idol, kakapasok lang to na balita. Talaga namang tama lang na sumuko si Senator Jinggoy. Hindi naman to katulad kay Bato na ICC. Talaga yun talaga ay napakahirap yun. Hindi mo alam kung baka anytime dalhin ka na kagad sa Netherlands. Ito ay allegation pa lang. Allegation pa lang to kay Senator Jinggoy Estrada. Medyo nakakabahala lang kasi kanina, kung nakikita nyo sa video kanina, itong kay Senator Alan Cayetano, medyo nagkaroon ng mataas na boses. Binalikan lang natin tong isang video, no. Medyo nakakabahala lang ito kasi medyo napasigaw yata ito si John Vic kasi talagang ayaw naman legal, may legal kasi na proseso dapat. Hindi ganito na kukunin nyo dito sa Senado. Parang nakakaano naman. Kumbaga, nasa loob tayo ng konstitusyon ng Senado, tapos ganito yung gagawin nyo. Mukhang hindi maganda. Balikan natin to mga idol. Mukhang napasigaw yata si John Vic dito habang kausap niya si Senator Alan Cayetano. Kaya medyo nakakabahala. Even during Cory's time, hindi ginawa to. Even during Cory's time, the Longga did not allow. We're going to walk him out. You can arrest him right outside the gate. He is voluntary. Respect the institution. It's not about Jinggoy. Narinig niyo yung sinabi ni Senator Alan Cayetano. Respect the Constitution. Yun lang ang ano niya. Kasi nasa loob ka ng Senado Walang respeto, parang ganun Pwede naman mamaya, pagkatapos o sa susunod na araw o bukas. Kasi allegation pa lang naman to kay Jinggoy mga idol. Wala pa naman talaga siyang talaga yung finally na nasa korte na. Kailangan ba talagang madaliin lahat? Grabe, no? Tuloy natin. We're going out. Don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want diba? to make a statement, He can be arrested right there. Either sa labas, wag lang sa loob ng Senado.
Or baka sumuko naman talaga si Jinggoy. At least ngayon, okay na rin yun. Sa video kanina, sumuko si Jinggoy Estrada, sumama siya. Okay lang yun, at least malinis ang pangalan ni Jinggoy. Kung meron siyang impormasyon na talagang hindi siya involved sa mga ganitong flood control na sinasabing kickback at saka itong commission, why not? Sumuko siya. Ipagtanggol niya ang kanyang pangalan at saka itong dignidad niya. Di ba? Sir, just outside the gate, we're gonna walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Kasi hindi pa to, it's It's never been done. Never pa to nangyari sa kasaysayan itong ginagawa nila. Di ba? Ilang mga senador ang dumaan na matitikas dyan at grabe naman din yung panahon pa ni Marcos noon. Ngayon, grabe no? Yung Marcos Jr. pa ang may gawawa nito, mga idol. Grabe. Wala namang utos dyan. Siyempre, ang may utos dyan, pinakamataas naman. Wala nang iba. ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Oo, di ba? Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Oh, they walk out. Oh, yan, they walk out. Kasi sa ini-example lang ni Senator Alan Cayetano sa panahon ng rebellion dito sa mga Aquino, nag-walk out nga sa Senado. Ayun, mga ganitong proseso, pero wag naman sa loob. Irespeto natin yung konstitusyon sa loob ng Senado. Pwede naman sa labas. Kaya sumama yan si Jinggoy papuntang labas. Yan yung nakita nating video kanina. Tuloy natin mga idol. Either surrender o arestuhin kasi yan si Jinggoy. Ayan. Napasigaw si John Vic. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. You're just for the Senate. Sir, in all respect, For the country. allow us to Sir, pumahay ka na. Pumahay ka na. Right outside the door. Right outside the door. Right outside the door. read this right, sir. Read this right, sir. Just read this right. Grabe, no? Sa sentro ng mga aligasyon ni Jinggoy Estrada, mga ka-Duterte, itong sinasabi niyang kickback na I think ang sinasabi doon 500 million na kickback. Hindi naman talaga totoo pa na Pero sa case kasi ni Jinggoy ngayon, talagang minamadali. Yun ang ikinababahala ng mga senador. Kung bakit, 'di ba? Kasi alam naman natin malapit na yung impeachment ni Inday Sara at ang kailangan diyan ay botohan pagdating sa mayoridad, itong majority block. Kasama naman talaga si Jinggoy diyan. Pati si Bato, minamadali din 'yun. 'Yun ang disadvantage dito kasi wala na. Ang labanan kasi diyan numero. Alam naman natin at kitang-kita natin halos lahat sila ay pinagbibigyan ng kaso. Kaya parang mapapansin mo na parang napupulitika sila. 'Yun ang problema ngayon. Kaya ramdam nila itong mga majority na parang yung tension, parang yung pressure para sa kanila, medyo sila dito sa laban na to. Ito yung problema natin mga ka-Duterte sulid. Hindi natin alam kung sinong isusunod pagkatapos kay Jinggoy. Ang balita-balita ay si Senator Joel Villanueva. Paano na ngayon? Ano nang mangyayari sa atin? Nakita nyo naman, ganito ka-agresibo ang CIDG. Nandyan pa si Junbic. Ay naku po, mga Duterte solid. Talaga namang gagawin nila lahat para lang hindi si Inday. Makatakbo sa pagka-presidente. Yun lang yun eh. Wala nang iba. Either hindi man nila ma-impeach si Inday, sira-siraan talaga nila ng todo-todo. Pero hanggat maaari, hindi na talaga pwede makatakbo si Inday. Kasi once makabalik ang Duterte dyan, lalo na si Inday Sara, maraming mananagot dyan. Lalong-lalo na dyan sa may kongreso, mga ka-Duterte. Ganito ka-agresibo ang administrasyon ngayon. Kita nyo naman. Lahat sila may kaso. Ay naku, napakainit na balita to ngayon.
kay Jinggoy. Hindi natin alam kung anong mangyayari dito, mga ka-Duterte sulit. We'll see kung ano yung mga susunod na balita kasi napakainit. Lahat ng taga-majority ngayon, hindi pumunta sa Senado. Kita nyo naman kung ano yung nangyayari ngayon. Hindi na may tutuloy. Malapit na rin yung Blue Ribbon Committee ibabalik, yung hearing na yun. Maganda yan. Makikita natin lahat ng mga problema dito ngayon pagdating sa korupsyon. Kasi ayaw nilang pag-usapan. O ngayon, gustong-gusto talaga nila pag-usapan yung impeachment ni Inday. Ay nako po. Kung ano na lang talagang may ibabato nila sa mga Duterte. Ramdam naman natin, ang Duterte talagang masipag. Serbisyong totoo. May malasakit sa bayan. Di ba? Tapos yun, sila pa yung binibira ngayon. Kung sino tong mga malapit sa mga Duterte, sila talaga may kaso. Kita nyo naman, di ba? Kaya ingat tayo kahit tayong mga supporter ni Duterte. Mag-ingat tayo kasi lahat yan, gagawin nila lahat. Huwag lang makabalik ang Duterte, kaya kawawa. Okay? Kaya pwede naman tayo, may freedom tayo speech, pwede tayo, wag lang maging marahas. Kasi tayong mga supporter ng Duterte, ang pangalan ng Duterte ang ating dinadala. Okay, mag-ingat. At nako, Senator Jinggoy, laban lang, kaya mo yan. Lalaban tayo ng patas. Kaya alam ko na may ulat si Senator Jinggoy, may impormasyon siya na ilang beses din siya inaalok dyan para lang bumaliktad. Di ba? Sa majority. At hindi siya nagpadala sa kanyang maleta. Di ba? Yun lang yun. Kaya we'll see. Kasi kailangan kasi dyan, sabay ka sa alon. Pag di ka sumabay sa bangka, baka pwede kasuhan ka. Kaya ganyan nangyayari sa kanila. Okay lang yun kasi at least naninindigan ka sa pagiging makabayan at makabansa. Makabayan, makatao. Diba? Yan ang puso ng Duterte. Hindi natatakot. Ang importante, nasa tama tayo. Ang pinaglalaban para sa bayan at para sa mamayang Pilipino. Okay, mga ka-Duterte solid. Ingat kayong lahat at maraming salamat. Mag-ingat at goodbye. Thank you. Napakainit na balita. Mag-ingat tayong lahat. Abangan natin to sa susunod.